Mga kaibigan, muli pong sumasa inyo ang programang Ang Iglesia ni Cristo. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan, kasama po ng inyong pamilya. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At sana pakinabangan po ninyo ang mga katotohanang aming pong ipaglilingkod sa inyo. Ang krisis po na bumabagabag ngayon sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, bunga ng pagkalat ng virus na tinatawag na COVID-19, ay lalo pong nagpabigat sa hirap na dinaranas ng marami dulot ng matinding kakapusan sa pangangailangan, mga kaguluhan at mga kalamidad. Sinisikap man pong lunasan ng gobyerno ng mga bansa ang mga ito ay patuloy pa rin po ang paglubha ng mga ito. Kapatid na Leo, hindi na natin ito ipinagtataka sapagkat bahagi ito ng palatandaan na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo para malaman nating malapit na ang araw ng kawakasan. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, sinisika po ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na laging maturuan ang mga kapatid ng mga kalooban ng ating Panginoon Diyos upang malampasan ang lahat ng mga suliranin at pagsubok na pinagdaraanan sa buhay na ito. Kapatid na Israel, paano po kaya malalampasan ng mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ang mga kasalukuyang pinagdaraan ng mga suliranin sa buhay upang makarating pa rin po sa hangganan ng pagka-Iglesia ni Cristo? Ano po ang itinuturo ng banal na kasulatan kapag ang buhay ay nagiging napakahirap? Pakinggan po ninyo ang sagot po ng banal na kasulatan. Ipinagpapauna lang po namin na minsan pa po ang aming mga babasahing talata ay mula po sa iba't ibang saling Ingles na iniliwat na po sa ating wika. Pakinggan po ninyo sa unang Pedro sa 4:12 hanggang 13. Ganito po ang ating mababasa. Mga kaibigan, kapag ang buhay ay naging talagang mahirap, huwag kayong magkonklusyon kaagad na walang ginagawa ang Diyos. Sa halip maging masaya kayo na kayo ay lubos na kabahagi ng kung ano ang naranasan ni Kristo. Ito ay isang espiritual na proseso ng pagpapadalisay na may kaluwalhatian na napakalapit ng tamuhin. Napakaliwanag po ng pahayag na ito ng Biblia. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi po ba ganito nga ang kalagayan ng buhay ng mga tao sa panahon po natin ngayon? Napakahirap po talaga ng pagdadala ng buhay ng tao. Gayunman, ayon po sa Biblia, hindi tayo dapat magkonklusyon kaagad na walaan niyang ginagawa ang ating Panginoon Diyos. Sa halip, ang sabi po ni Apostol Pedro, maging masaya kayo sapagkat sa ganitong paraan tayo ay lubos na nakakabahagi sa karanasan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoong Sukristo po ang pinakaulo ng Iglesia. At ang mga kaanib po ay mga sangkap ng kanyang katawan. Kaya marapat lamang po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay makaramay ng Panginoong Sukristo sa lahat po ng naging paghihirap niya. At nais po naming ipapansin sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, na ang mga naranasang paghihirap po ng ating Panginoong Hesukristo ay hanggang sa siya ay mamatay sa krus at hindi po incidental lamang na para bagang yun ay dumaan lamang o dumating lamang sa kanyang buhay. Kundi talagang ito po ang kalooban ng ating Panginoon Diyos upang ang mga kaanib po sa kanyang iglesia ay masakop ng kanyang ginawang pagtubos. Kaya ang mga paghihirap po na nararanasan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ngayon, palibas ay pakikiramay po sa mga naging paghihirap ng Panginoong Sukristo. Ayon sa Biblia, ito po'y isang espiritual na proseso ng pagpapadalisay, na kapag ang mga kaanib po sa tunay na Iglesia ay nadalisay, ay may inilalaan po na kaluwalhatian
na malapit na po nilang tamuhin. Kaya ang mga kaanib sa loob ng tunay na iglesia, ang Iglesia ni Cristo, kapatid na Leo, hindi dapat na panghinaan ng loob o mawalan ng pag-asa sa harap ng mga nangyayaring ito sa mundo. Kapatid na Israel, bakit po dapat maunawaan ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo na kapag ang buhay po ay talagang nagiging mahirap, ang sabi nga sa Biblia, yun ay isang espiritual na proseso ng pagpapadalisay para matamo ang kaluwalhatiang malapit na po nilang tanggapin. Muli, pakinggan po ninyo ang sagot po ng mga apostol dito po sa unang Pedro sa 2:21 hanggang 23. Ganito po ang maliwanag na pahayag sa bawat isa sa atin. Ang lahat ng pagtitiis na ito ay bahagi ng gawaing ibinigay ng Diyos sa inyo. Si Kristo na nagtiis para sa inyo ang inyong halimbawa. Sumunod kayo sa kanyang mga hakbang. Hindi siya kailanman nagkasala, hindi kailanman nagsinungaling, hindi kailanman sumagot bilang ganti nang siya'y laitin. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbantang gaganti siya. Ipinaubaya niya ang kanyang kalagayan sa mga kamay ng Diyos na laging humahatol ng buong katarungan. Maliwanag po ang sagot sa atin. Mga kaibigan at mga kapatid, ayon po kay Apostol Pedro, ang mga pagtitiis na nasasagupa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay bahagi po ng mga gawain na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Kaya, kapatid na Leo, talagang mararanasan ito ng bawat isang Iglesia ni Cristo. Kaya kapatid na Israel, paano po dapat harapin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mga tiisin po sa buhay? Maliwanag pa rin po ang sagot ng Biblia. Mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi po ni Apostol Pedro, si Kristo anya ay nagtiis para sa inyo, ang inyong gawing halimbawa. Sumunod kayo sa kanyang mga hakbang. Yan po ang pahayag ng Biblia. Hindi siya anya kailanman nagkasala, hindi kailanman nagsinungaling, hindi kailanman sumagot bilang ganti nang siya ay laitin. Nang siya'y magdusa, hindi anya siya nagbantang gaganti siya. Kaya ito rin po ang dapat gawin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung nakasasagupa man ng mabibigat na suliranin, hindi po dapat na mayamot, hindi dapat bumitiw sa tungkulin, hindi po dapat tumalikod o umurong. Manapa ay dapat pong itaguyod ang sagutin o ang tungkulin hanggang wakas. Kaya nga kapatid na Israel, ang dapat pong gawing halimbawa, ayon po sa Biblia, ay ang atin pong Panginoong Jesucristo. At dapat sanang mapansin ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Leo, na napakatindi ng naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo po ay nilait, katakot-takot po na mga pag-uusig ang naranasan niya at ipinako pa siya sa krus. Subalit, wala pong negatibong isipan o anumang bagay na ginawa po ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid na Israel, paano po kaya nalampasan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga naranasan? Maliwanag din po ang sagot sa atin ng Biblia. Ipinaubaya ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang kalagayan sa mga kamay po ng ating Panginoon Diyos na lagi anyang humahatol ng buong katarungan. Alam niyang ang Panginoon Diyos po ay makatarungan. Hindi siya pababayaan ng ating Panginoon Diyos at yun nga ang ginawa ng ating Panginoon Diyos sa Kanya. Kaya kapag ka nakararanas po ng matitinding pagsubok ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay dapat pong tularan ang Panginoong Hesukristo. Sa gayon ay makatitiyak po na sila ay hindi pababayaan ng ating Panginoon Diyos. At dapat din po nating tandaan ang pahayag ng Biblia. Yung mga paghihirap na yon, isaan niyang espiritual na proseso ang pinagdaraanan ng mga kaanib sa iglesia at yun ay para sa kanilang ikadadalisay. At kapag nadalisay, nakatitiyak po na tatamuhin ang kaluwalhatiang ipinangako po ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Israel, alin po kaya ang tinutukoy ng Biblia na kaluwalhatiang tatamuhin ng mga kaanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo kapag ka naging kabahagi ng ating pong Panginoong Jesucristo sa mga hirap na kanya pong naranasan? Pakinggan po ninyo ang sagot po ng banal na kasulatan dito po sa Isaiah 65:19
17 hanggang 19. Ganito po ang ating mababasang pahayag sa atin. Pakinggan po ninyo. Matamang bigyang pansin ito ngayon. Ako ay lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa. Lahat ng mga naunang mga bagabag, kaguluhan at kirot ay mga bagay na lumipas na, dapat ng kalimutan. Tumingin kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Umasa kayo sa aking nililikha. Aking lilikhain ang Jerusalem na gaya ng lubos na kagalakan. Aking lilikhain ang aking bayan na gaya ng dalisay na kasiyahan. Ako ay magagalak sa Jerusalem, masisiyahan sa aking bayan. Wala ng mga ingay ng pagluha sa lungsod. Walang mga pag-iyak dahil sa labis na pagtitiis o paghihirap. Mga kaibigan at mga kapatid, ayon po sa Biblia, may nililikha ang ating Panginoon Diyos na bagong langit at bagong lupa. At ayon din po sa talatang ating binasa sa dakong yaon, lahat ng mga naunang mga bagabag, mga kaguluhan, kirot at iba pang mga bagay ay lumipas na, dapat na anyang kalimutan. Kaya ang tagubilin po sa mga hinirang, tumingin anya kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Nang ibig pong sabihin, ang sabi po ng ating Panginoon Diyos, umasa kayo sa aking nililikha, sapagkat ang sabi niya, aking lilikhain ang Jerusalem, nagayaan niya ng lubos na kagalakan. Kapatid na Israel, ang buhay po roon ay hindi po katulad ng buhay natin dito ngayon sa daigdig. Sapagkat dito po sa daigdig ay maaaring may pagkakataong tayo nagalak sandali at maaari sigurong tumagal-tagal pa ng kaunti yung kagalakang yon. Pero dumarating din po ang panahon na nawawala rin po ang gayong kagalakan. Merong hangganan, ika nga. Opo. Subalit, kapatid na Leo, doon sa lilikhain po ng ating Panginoon Diyos na bagong langit at bagong lupa, doon po lubos ang kagalakan. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi lamang po yon. Ang sabi pa po ng ating Panginoon Diyos, sa binasa po natin kanina, aking lilikhain ang aking bayan, nagayaan niya ng dalisay na kasiyahan. Sapagat ang sabi po ng ating Panginoon Diyos, ako ay magagalak sa Jerusalem, masisiyahan sa aking bayan, sapagkat wala na anya ang mga ingay ng pagluha sa lungsod, wala ng mga pag-iyak dahil sa lubos, dahil sa labis na pagtitiis o mga paghihirap. Sa makatwid, mga kaibigan at mga kapatid, ito po ang solusyon sa mga bagay na nararanasan ng tao sa buhay na ito. Kaya kailangan pong pagsikapan ng tao na marating ang bagong langit at bagong lupa o ang bayang banal na nililikha po ng Panginoon Diyos. At ang makararating po doon ay ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo na nagtitiis. Kaya ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, bagaman nakararanas ng mga problema, hindi po dapat na maging negatibo ang maging pagtingin sa mga yaon. Manapa ay dapat po na sumampalataya sila na hindi pababayaan po ng ating Panginoon Diyos. Makaasa sila sa tulong po ng ating Panginoon Diyos sapagkat sila ay kabahagi po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kaibigan, ang mga tunay pong kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi po nawawala ng pag-asa. Hindi po tumitigil sa paglilingkod. Hindi po gumagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya ito po ang laging ipinagugunita sa amin ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sapagkat pinakahahangad po nila na lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay makarating sa bayang banal. Kaya kapatid na Israel, ano po ang dapat sampalatayanan ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, anuman ang masagupa sa buhay po na ito? Pakinggan po ninyo ang sagot po ng banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 37:23 hanggang 24. Ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Ang Panginoon ang pumapatnubay sa atin sa landas kung saan tayo dapat lumakad at pumuprotekta sa kanila na nagbibigay kasiyahan sa Kanya. Kung sila ay mabuwal, hindi sila mananatiling nakadapa sapagkat ang Panginoon ang tutulong sa kanila upang bumangon.
Mga kaibigan at mga kapatid, ito po ang dapat sampalatayanan ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos o ng mga kaanib po sa loob ng tunay na iglesia. Ano man ang masagupa sa buhay na ito, ang Panginoon Diyos po ang nakahandang pumatnubay sa landas nila kung saan sila dapat na lumakad. Ang Panginoon Diyos din po ang patuloy na puprotekta sa kanila. At kung sila man ay mabuwal, ang Panginoon Diyos din po ang nakahandang tumulong sa kanila upang muling makabangon. Mga kaibigan at mga kapatid, ito po ang kailangan ngayon ng mga tao sa daigdig. Lalo na po sa kasalukuyang sitwasyon na ang paglaganap ng nakamamatay na sakit o COVID-19 ay hindi lamang nagdulot ng malaking pangamba sa mga tao, kundi ng matinding paghihirap sa buhay sa pagkatotoong nakaaapekto po ng malaki sa paghahanap buhay ng maraming mga tao. At mga kaibigan at mga kapatid, isang katotohanan po na limitado ang magagawa po ng tao. Samantalang walang hanggan naman po ang magagawa ng ating Panginoon Diyos sapagkat makapangyarihan siya sa lahat. Siya po ay nakahandang magbigay ng patnubay, proteksyon at tulong sa mga hinirang niya o sa mga nasa loob ng tunay na iglesia na nagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoon Diyos. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kaya sa kabila ng napakahirap na sitwasyon ng buhay, sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay ginagawa pa rin po ng Iglesia ni Cristo ang mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoon Diyos. Iyan po ang dahilan. Kaya po pinagsisikapan naming ipagpatuloy pa rin ang mga pagsamba po sa ating Panginoon Diyos sa loob ng kani-kanyang tahanan at ang pagpapalaganap po ng mga aral at salita po ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng radyo, telebisyon at social media. Patuloy po naming sinusunod ang mga utos po ng ating Panginoon Diyos na alam po naming nakapagdudulot sa Kanya ng kasiyahan at kaluwalhatian. Sana po, mga kaibigan, ay makasama namin kayo sa Iglesia ni Cristo. At sama-sama po nating tamasahin ang pangakong patnubay, proteksyon, at pagtulong po ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Israel, paano po napatunayan sa buhay ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos ang pagpatnubay, proteksyon, at pagtulong ng Panginoon Diyos sa kanila? Pakinggan po ninyo ang sagot po ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ng pagtuturo ni Apostol Pablo dito sa 2 Korinto, sa 4:17 hanggang 18, ganito po ang pahayag. Nakararanas kami ng mumunting mga ligalig sa ilang panahon ngayon. Subalit ang mga ito ay tumutulong sa amin upang magtamo ng walang hanggang kaluwalhatian na lalong dakila kaysa mga ligalig. Itinutuon namin ang aming mga paningin, hindi sa kung ano ang aming nakikita, kundi sa hindi namin nakikita. Ang nakikita namin ay magtatagal sa loob lamang ng maikling panahon. Subalit ang hindi namin nakikita ay magtatagal, magpakailanman. Ayon po kay Apostol Pablo ay nakaranas sila ng mumuntian niyang mga ligalig sa ilang panahon. Subalit, pansinin po ninyo, yaon pa po ang tumulong sa kanila upang magtamuan niya ng walang hanggang kaluwalhatian na lalong dakilaan niya kaysa mga ligalig. Ang kaluwalhatiang tinutukoy po, kapatid na Leo, Opo. ay ang kaligtasan at pagpasok po sa bayang banal. Paano po kaya nangyari, kapatid na Israel, na ang mga ligalig pa ang nakatulong po sa mga unang Kristiyano para maitaguyod po nila ang pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos at ang paglilingkod sa Panginoon Diyos? Ang sabi po ni Apostol Pablo, itinutuon namin ang aming paningin, hindi sa kung ano ang aming nakikita. Sapagkat ang sabi niya, ang nakikita namin ay nagtatagal sa loob lamang anya ng maikling panahon. Subalit, ang hindi namin nakikita ay nagtatagal magpakailanman. Sa makatwid, mga kaibigan at mga kapatid, ang tiningnan po nila ay hindi po ang mga bagabag, suliranin at mga pagsubok, kundi ang tatamuhin nilang pangako ng Panginoon Diyos. Ang bayang banal kung saan tatamasahin ang buhay na walang hanggan. Doon po ay malulubos
ang kanilang kagalakan at magiging dalisay ang kanilang kasiyahan. Kapatid na Israel, paano po kung napakabigat na ng nararanasan ng mga lingkod ng ating Panginoon Diyos? Makakaasa pa rin po ba sa tulong ng ating Panginoon Diyos? Ang mabuti po, sangguniin natin at alamin ang mga naging karanasan po ng mga naunang lingkod po ng ating Panginoon Diyos. Pakinggan po ninyo. Sa aklat po ng mga awit 124, 2 hanggang 6, ganito po ang pahayag sa atin. Ano sana ang nangyari sa atin kung ang Panginoon ay hindi pumanig sa atin nang salakayin tayo ng mga tao? Nilulun na sana tayo ng buhay ng ating mga kaaway sa panahon na sila ay nagalit sa atin. Ang mga hukbo ng ating mga kaaway ay naging tulad sana ng isang baha na tinatabunan tayo, tulad ng isang ilog na nilulunod tayo. Ang mga palalong taong iyon ay tulad sana ng tubig na tumataas hanggang sa ating bibig at nilulunod tayo. Purihin ang Panginoon. Hindi binayaan ng Panginoon na hulihin tayo at patayin ng ating mga kaaway. Napansin po ba ninyong pahayag na ito ng Biblia? Napakabigat po ng naranasan ng mga unang lingkod po ng ating Panginoon Diyos. Sinalakay sila ng mga hukbo ng kanilang mga kaaway. At ayon sa kanilang patotoo, kung hindi anya pumanig sa kanila ang Panginoon Diyos ay nilulun na sana sila ng buhay ng kanilang mga kaaway. Kung sila ay pinabayaan ng ating Panginoon Diyos, ang kanilang mga kaaway sana ay naging paraan niyang baha na tumabon sa kanila at parang ilog na lumunod anya sa kanila. Ganoon kalakas at karami ang hukbo ng mga kaaway na sumalakay po sa kanila. Subalit, kapatid na Israel, sa gayong napakabigat na sitwasyon ng mga naunang lingkod ng Panginoon Diyos ay ano po ang kanilang ginawa? Mga kaibigan at mga kapatid, sila po ay nagpuri sa ating Panginoon Diyos, kaya sila ay hindi niya pinabayaan na hulihin at patayin ng kanilang mga kaaway. Kaya mga kaibigan, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ay hindi po tumitigil ng pagpupuri sa Panginoon Diyos. Kaya sa kasalukuyan po, sa kanikanyang tahanan ay isinasagawa po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mga pananalangin at pagsambang pangsambahayan upang patuloy na makaasa sa pagpatnubay, proteksyon at pagliligtas ng Panginoon Diyos. Yan din po ang dahilan, mga kaibigan at mga kababayan, kaya po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, gaano man kabigat ang maging sitwasyon ng buhay at anuman ang mangyari sa daigdig, nananatili pong matatag, matibay sa kanilang pagka-Iglesia ni Cristo. Ano po ang dapat na laging natitiyak ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo para pakinabangan ang pagka-Iglesia ni Cristo? Dapat matiyak ng bawat isa na solido po ang kanilang pananampalataya. Pakinggan po ninyo. Sa 2 Korinto sa 13 at 5, ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Subukin ninyo ang inyong mga sarili upang matiyak kung kayo ay solido sa pananampalataya. Huwag kayong magpatianod na walang pagpapahalaga. Dapat kayong magkaroon ng laging pagsusuri. Kailangan ninyo ang mapagtitiwalaang katibayan. Hindi salig sa sabi-sabi na si Kristo ay nasa inyo. Suriin ninyo. Kapag kayo ay bumagsak sa pagsusulit, gumawa kayo ng lunas dito. Mga kaibigan at mga kapatid, ang utos po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay subukin ang sarili upang matiyak kung solido sa pananampalataya. Ito po ang dapat na laging sinusuri ng mga kaanib sa Iglesia sapagat ayon po sa Biblia, ito ang mapagtitiwalaang katibayan na ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa atin. Bakit po kaya dapat nating matiyak na ang ating Panginoong Hesukristo po ay nasa atin, kaya dapat ay solido ang atin pong pananampalataya? Gaano po ba kahalaga sa ating buhay ang atin pong Panginoong Hesukristo? Muli, pakinggan po ninyo ang pahayag sa atin ng Biblia. Dito po sa Hebreo sa 4:14 hanggang 16. Ganito po ang ating mababasa.
yayaman ngang tayo na mga mananampalataya ay may isang dakilang mataas na saserdote na umakyat na at dumaan sa mga langit. Si Jesus, ang anak ng Diyos, manghawak tayo sa pagpapahayag natin ng pananampalataya at kumapit ng mahigpit sa lubos na pagtitiwala natin sa Kanya bilang tagapagligtas. Sapagkat wala tayong mataas na saserdote na hindi kayang maawa at umunawa sa ating mga kahinaan at mga pagtukso sa atin, kundi siya na tinukso na nalalaman ng husto kung anong pakiramdam ng maging tao sa bawat paraan tulad ng sa atin, sa gayon may wala o hindi gumawa ng anumang kasalanan. Kaya nga taglay ang pribilehyo ay lapitan natin ang luklukan ng biyaya. Yun ay ang luklukan ng mapagbiyayang kagandahang loob ng Diyos nang may kumpiyansa at walang takot upang tanggapin natin ang kahabagan sa ating mga kabiguan at masumpungan ang kanyang kahangahangang biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan, isang angkop na pagpapala na dumarating ng hustong-husto sa tamang oras. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo po ay dumaan sa matinding pagsubok at pag-uusig, pero itinaguyod niya po ang dapat niyang gawin. Hindi siya gumawa ng anumang kamalian o kasalanan. Kung ano ang ating nararamdaman kapag tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok, yun din po maaaring higit pa nga ang naramdaman doon ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya'y tao at hindi po Diyos. Ang kinikilala po ng ating Panginoong Hesukristo na tunay na Diyos ay ang Ama na nasa langit. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ang bilin po ng mga apostol sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay lumapit tayo sa luklukan ng biyaya o sa ating Panginoong Kristo nang may kumpiyansa at walang takot upang tanggapin po natin ang kahabagan sa ating mga kabiguan. Siya rin po ang tutulong sa atin sa panahon po ng ating pangangailangan. Mga kaibigan at mga kababayan, sa panahong ito po ng matinding krisis sa buong daigdig, ito po ang kailangan ng tao. Kaya napakahalaga po ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapag siya po ang nasa atin, tatanggapin natin ang kahabagan sa ating mga kabiguan at siya rin po ang tutulong sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya sana mga kaibigan ay makasama po namin kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Subalit hindi po sapat na Iglesia ni Cristo lamang. Ayon po sa Biblia ay kailangan pong maging solido ang pananampalataya upang makatiyak na ang Panginoong Kristo ay namamalaging nasa atin upang mailapit niya tayo sa ating Panginoon Diyos para po matugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Subalit, kapatid na Israel, sino po kayang kaanib sa Iglesia ni Cristo ang magiging solido ang pananampalataya? Ito po ang pagtuturo ni Apostol Pablo dito po sa Kolosas sa 1 at 23. Ganito po ang ating mababasang pahayag sa atin. Kung kayo ay tunay na nagpapatuloy sa pananampalataya, na malalim na nakaugat, hindi umuurong, hindi nagbabago sa inyong direksyon, at hindi pinapayagan ang inyong mga sarili na malinlang at mailigaw mula sa pag-asa na inyong tinanggap nang pakinggan ninyo at tanggapin ang dakilang balita. Ang dakilang balita na ito, narito'y ginawa akong sugo ay ipinapahayag ngayon sa bawat isa sa buong daigdig. Sana narinig po ninyong mga pahayag na ito ng Biblia. Mga kaibigan at mga kapatid, ang may solidong pananampalataya, nagpapatuloy po. Hindi po siya tumitigil. Hindi po nawawala at lalong hindi nanghihina ang kanyang pananampalataya. At ang makagagawa po nito ay ang mga malalim anya na nakaugat katumbas po na siya ay hindi po umuurong, hindi po nagbabago sa kanyang direksyon. Hindi po pinapayagan ang sarili na malinlang at mailigaw mula sa pag-asa na kanyang tinanggap nang pakinggan niya ang dakilang balita ng ating Panginoon Diyos. At ayon po sa Biblia, ang dakilang balita
o ang mga dalisay na aral ng Panginoon Diyos ay itinuturo po ng sugo ng Panginoon Diyos. Kaya mga kaibigan, ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo ay lubos na nanghahawak sa mga aral po na aming sinasampalatayanan. Sapagkat ito po ay pawang mga aral ng Panginoon Diyos na itinuro po ng sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo. At ang panghahawak po at patuloy na pagsunod sa mga aral ng ating Panginoon Diyos na itinuro po ng sugo at patuloy na itinuturo po ng pamamahala sa Iglesia, katunayan po ng pagkakaroon ng solidong pananampalataya. Kaya po sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon ng buhay, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo maninindigan sa pagsunod sa mga aral at utos po ng ating Panginoon Diyos. Subalit, mga kaibigan at mga kapatid, gaya po ng ating nalalaman, hindi po magaan ang paglalakbay sa buhay na ito. Palibas ay papalapit na tayo sa araw po ng paghuhukom, ipinagpauna na po ng Biblia na sadyang magiging napakabigat ng pagdadala ng buhay. Kaya, ang kailangan po natin ay ang tulong ng ating Panginoon Diyos para malampasan po natin ang lahat ng mga hirap sa mundo. Kaya kapatid na Israel, ano po ang dapat nating ipagmakaawa sa atin pong Panginoon Diyos upang makalampas tayo sa anumang pagsubok na ating nasasagupa at maaari pang masagupa sa hinaharapang panahon? Pakinggan po natin ang sagot po ng banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Awit 86, 1 hanggang 2, 6 hanggang 7, 11 at 4. Ganito po ang ating mababasang pahayag sa atin. Pakinggan po ninyo. Panginoon, pakinggan mo po akong mabuti at sagutin mo ako, sapagkat ako ay mahirap at nangangailangan. Bantayan mo po ang aking buhay, yayamang ako ay tapat. Iligtas mo po ang iyong lingkod na nagtitiwala sa iyo, aking Diyos. Pakinggan mo pong mabuti ang aking panalangin, Panginoon. Pag-ukulan mo po ng matamang pansin ang tinig ng aking kahilingan na kahabagan. Kailanmat ako po ay nasa ligalig, tumatangis ako sa iyo, sapagkat sasagutin mo ako. Ituro mo po sa akin ang iyong daan, Panginoon, upang ako ay makalakad sa iyong katotohanan. Gawin mo pong nakatuon lamang ang aking puso sa pagpaparangal sa iyong pangalan. Gawin mo pong maligayang muli ang buhay ng lingkod mo, sapagkat inihahandog ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon ko. Sana napansin po natin ang mga pahayag na ito ng Biblia. Dapat nating ipagmakaawa po sa ating Panginoon Diyos na pakinggan niya at sagutin ang ating mga panalangin at ang mga nasa kahirapan, pati na po lahat ng mga nangangailangan. Hingin din nating bantayan niya ang ating buhay at tayo kanyang iligtas, lalo na nga sa mga panahon ito na may nakamamatay na sakit na lumalaga na po sa buong mundo. Dapat din pong hilingin sa Panginoon Diyos na ituro po sa atin ang kanyang daan upang tayo po'y makalakad sa katotohanan at mamalaging nakatuon ang ating puso sa pagpaparangal sa Kanya. Sa ganito pong paraan, tayong mga hinirang ay makapagtatagumpay sa lahat ng mabibigat na pagsubok sa daigdig na ito hanggang sa makarating tayo sa bayang banal upang tamasahin po ang walang hanggang kaligayahan na ipinangako po ng ating Panginoon Diyos. Samahan po ninyo kami sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos. Opo, Ama. Salamat po ng marami sa iyo. Opo. Sapagkat muling nahayag po sa amin ang iyong mga katotohanan Amen. para patatagin ang aming pananampalataya. Amen. Makapagpatuloy po kami sa paglilingkod hanggang sa wakas. Amen. Palibas ay nalalaman mo po ang kasalukuyang kalagayan ngayon ng daigdig na ito. Amen. Ang panalangin po namin, nawa basbasan mo po ang lahat ng iyong mga hinirang sa mga huling araw. Amen. Wala po sanang ni isa na mawala ng pag-asa, Amen. manghina ang loob, mahiwalay,
at mapahamak. Amen. Tulungan mo pong lahat ng mga hinirang mo sa mga huling araw ay patuloy pong magtiwala sa iyo. Amen. Umasa pong lubos sa iyong magagawa. Amen. Patuloy pong sumunod sa lahat ng iyong mga kalooban Opo. at gawin ang lahat ng mga bagay na nagdudulot ng kasiyahan at kaluwalhatian sa iyong Panginoon. Amen. Pakialaala mo rin po ang aming mga kababayan Amen. na hindi pa po namin kapananampalataya. Naway ang mga katotohanan ito ang magbunsod sa kanila Amen. upang magpasiyang umanib sa loob ng iyong banal na iglesia para makasama namin sila sa tunay na paglilingkod sa iyo. Tanggapin ang iyong pagpatnubay, ang iyong proteksyon, ang iyong pagtulong, Opo. at ang iyong pagliligtas sa iyong mga hinirang. Amen. Panginoong Jesucristo, ipamagitan mo po kami sa Ama. Amen. Mabalagi nawang matatag at matibay ang iyong banal na iglesia Amen. para kaming lahat ay mahanda sa iyo pong ikalawang pagparito. Amen. Ama, sumasampalataya po kami. Lagi mo pong iingatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo, Amen. maging ang kanilang buong sambahayan Amen. at ang lahat ng katuwang nila sa pangangasiwa sa buong iglesia. Amen. Muli po, pinupuri ka po namin, Amen. sinasamba po namin ang iyong pangalan. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen.